Alam nyo ba na Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Asya na nagpasa ng batas na kumikilala at nangangalaga sa mga katutubong pamayanan nito? Sa ilalim ng Indigenous Peoples' Rights Act o IPRA, nakagarantiya ang mga karapatan ng mga katutubo sa Pilipinas sa kanilang lupain, kultura, at iba pa. Dahil dito, natatag ang National Commission on Indigenous Peoples. Pero alam nyo ba na mahaba ang kinailangang lakbayin ng ahensya bago ito maging NCAP? Balikan natin sa 1900 at siyam. Matapos ang ilang taong pag-aapila para matituluhan ang kanilang lupang ninuno, nagtagumpay si Mateo Carino, isang Ibaloy mula Baguio, na kumbinsihin ang Korte Suprema ng Amerika na kilalanin ang pagmamay-ari nila sa kanilang lupang ninuno. Dahil dito, unti-unting nagkaroon ng inklusyon ang mga katutubo sa batas, dahil na rin sa paunti-unting pagkamulat ng lipunan sa kanilang kabuhayan at realidad. Upang matugnan ang kanilang mga pangangailangan, itinatag ng mga Amerikano noong 1914 ang Bureau of Non-Christian Tribes. Isang bureau na nakatutok sa pangangailangan ng mga non-Christian tribes, o ang siyang tawag sa mga katutubo noon. Gayunpaman, kalaunan ay binuwag din ang bureau at inilipat ang mga tungkulin nito sa ibang mga ahensya. Kaya noong 1964, ito ay tuluyang napalitan ng Commission on National Integration na isang mas independent na opisina para sa mga minority ng bansa. Ngunit, ilang taon lang din ang nakalipas bago ito buwagin muli at palitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ng Southern Philippine Development Authority o SPDA at Presidential Assistance on National Minorities o PANAMIN. Habang ang SPDA ay abala sa mga Muslim Filipinos, nakatutok naman ang PANAMIN sa pag-alalay sa mga ethnic groups na nais mapasama sa mainstream society. Pero dahil sa kaliwat ka ng kontrobersya na tumama sa PANAMIN, maaga ring nabuwag ang ahensya. Kaya noong 1984, pinalitan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ng Office for Muslim Affairs and Cultural Communities o OMAC, isang ahensya na nagsiserbisyo sa parehong Muslims at non-Muslims. Ngunit, di rin ito nagtagal dahil hindi naging epektibo ang pagsasama ng gampanin sa dalawang minorya. Kaya noong 1987 ay pinalitan muli ito ng tatlong bago at magkakahiwalay na ahensya, ang Office for the Muslim Affairs o OMA, Office for Northern Cultural Communities o ONCC, at ang Office for Southern Cultural Communities o OSCC. Pero dahil sa lumalaking kamalayan at pagkilos ng mga IP rights advocates, IP organizations, NGOs, at ng gobyerno, na isakatuparan ang isa sa pangunahing mithiin ng mga katutubong pamayanan, ang kilalanin sila sa mata ng batas. Noong Oktubre 20, 1977, pinirmahan ni Pangulong Fidel B. Ramos ang Indigenous Peoples' Rights Act o IPRA at pinag-isa ang Office for Northern Cultural Communities o ONCC at ang Office for Southern Cultural Communities o OSCC upang maging National Commission on Indigenous Peoples.